At sabi nga po dito sa atin pong pag-aaralan sa hapong ito, God's direction leads you to your right destination. Ayan, napakasarap naman pong isipin na ah, masarap isipin, masarap alalahanin na ang ating mga buhay ay talagang pinlano na ng Panginoon. Kailangan lang talaga nating matuto sa Panginoon. Sapagkat hindi rin natin malalaman ang lahat ng ito kung wala rin tayong tamang pagkakilala at tamang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Ayan, dumadami na po sila. Ayan po. Hello po. Babati po muna ulit tayo dito po. Marami na po sila. Sister Eileen Muraska. Sabi po, napakaganda naman ng aming mahal. Ay, salamat naman. Salamat sa mga kamay na nagpagal para gumanda ang pastora. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Salamat. Magandang hapon, Sister Dina Plandes. Ayan, ang akin pong bagong invite na si Ate Judith Lorona Manlimos po. Siya po ay nasa Leyte. Hallelujah. Salamat po, ate, sa iyo pong pagpaunlak sa imbitasyon na ikaw ay manood, pagpalain ka ng Panginoon po. Napakatagal na pong panahon na hindi tayo nagkita. Salamat sa Lord. Hindi po ito aksidente na ikaw ay makapanood, kundi plano ng Diyos upang higit mo ring makilala ang Panginoon sa ating mga buhay. Magandang hapon po, Sister Salvi. Sir Wella, mapagpalang hapon, Pastor Ravi. Mapagpalang hapon din po sa inyo dyan. Ayan, Sister Clifton Manila, magandang hapon po sa inyo. At sa lahat pa po, si Sister Josephine Eusebio, hello po sa inyo dyan sa Sydney. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa inyo pong pagbigay ng panahon at patuloy po tayong mag-share, patuloy po nating ikalat ang salita ng Diyos pamamagitan po ng inyong pag-like, pag-share, pag-invite, gawin po natin ito upang lalong lumawak pa ang kaharian ng Panginoon para maraming maabot kasi marami pa pong tao na hindi nakakaalam na meron palang magandang direksyon, meron palang magandang destinasyon ang Panginoon, ang gusto ng Panginoon sa kanilang mga buhay, ngunit hindi ito nangyayari sapagkat hindi nila nalalaman. Malay mo kapatid, sa pamamagitan ng iyong pag-share, pag-like, pag-invite, ay madala natin sila sa pagkatuto na totoo ngang may Diyos na buhay na kumikilos para sa ating mga buhay. Amen! Hallelujah! Sabi nga po dito, sa atin pong pag-aaralan muli, God's direction leads you to your right destination. Ano po ba ang ibig sabihin ng direksyon? What is direction? Sabi nga, direction is the path that someone or something takes. The path that must be taken to be able to reach a specific place. The way in which someone or something is starting to develop or the way you are facing. Ang isang direksyon daw po, ang sabi dito is a path ng isang tao, kailangan niyang lakaran. Ito yung kailangan niyang lakaran sa kanyang buhay. At ano naman po ang sinasabi ng destination? Sabi dito, what is destination? Destination is the place to which someone or something is going to or being sent. Isang lugar na kailangang marating ng tao o kailangang marating ng isang tao, isang bagay, or doon siya dinala ng Panginoon. So kailangan malalaman po natin ang lahat ang lahat ng bagay na ito po sa ating buhay. Sa ating pong mga buhay, mga kapatid, in our lives, it takes God's direction for us to reach into the right destination that God has prepared for us. Sapagkat kung hindi natin alam, kung hindi natin, sabi nga, lagi kong naalaala yung sinasabi ni Pastor Dom, na the greatest tragedy in life ay hindi yung
kawalan mo sa buhay, hindi yung mga nangyayari sa buhay, kundi yung hindi mo alam kung saan ka tutungo. Yun pala ang tunay na trahedya na magiging kaganapan sa ating buhay kung hindi natin alam kung ano ang ating patutunguhan. Ano? Kaya in our lives, it takes God's direction for us to reach into the right destination that God has prepared for us. Oh, naalala niyo po ba yung tinuro ni Pastor Dong kahapon, no? We are God's workmanship, sabi nga doon, created to do good works. Yun pala ang kalooban ng Panginoon sa atin. Kung hindi natin nakilala ang Panginoon, mga kapatid, hindi rin natin alam ito. Akala lang natin yung gumagawa tayo ng mabuti, pala hindi pa pala talaga yun. Kundi, sabi nga ng Panginoon, nilikha ka ng Panginoon to do good works. Na noon pa man ay inihanda na. Hindi pa natin alam, no? Hindi pa tayo sinisila. Inihanda na ng Panginoon. Ganun po ang ating Diyos na napakabuti. Sabi sa kanyang mga salita nga, diba? Ito'y gasgas na po sa atin pong mga pandinig, ano? Lagi po itong sinasabi, sabi doon sa Jeremiah 29:11, God said, "For I alone knows the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." No? Yun ang gusto ng Panginoon. Yan ang plano ng Panginoon sa atin. Yan ang destinasyon na gusto ng Diyos sa ating mga buhay. Na it means God already prepared everything and every details ng ating buhay. Mga kapatid, sa bawat isa po na nakikinig dyan, inihanda na po ng Panginoon ang lahat para sa ating mga buhay. Kung sa ano'y kasado na, no, ng Diyos. Planado na niya ang ating magiging pupuntahan. Kaya nga lang, bakit po hindi nangyayari? Kaya, sabi nga, maraming napapahamak sapagkat hindi alam kung ano ang totoo. Kaya kailangan po nating mag-aral. Bakit po may DLS? Bakit po may mga pagtuturo sa ating mga churches? Bakit po ang ating mga lingkod na kung saan-saan nakakarating, sila po'y walang sawa talagang nagtuturo. Umabot ng mga kaluluwa upang ipahayag talaga ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa, upang maabot ang lahat ng tao sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon. Na malaman natin na meron palang inihandang destinasyon ang Diyos para sa atin. No? Sabi nga dito sa Psalms 37:23-24, the Lord directs the steps of the godly. He delights in everyday tales. No? Or sa ibang salin, sabi doon, the steps of a good man is ordered by the Lord. Sino lamang ang ordered by the Lord? Yung steps of a good man. Hindi natin mararanasan ang mga bagay na ito hanggat hindi natin makilala ang Panginoon sa ating buhay. Hanggat hindi natin makilalang lubos, malalaman, matutunan kung sino ba talaga at ano ba talaga si Kristo Jesus para sa ating mga buhay. Hallelujah. Ako naiiyak na po kasi kung sa buhay ko rin po, hindi ko naman din lubos maisip na ako'y magiging isang pastor. Hindi po sumagi sa isip ko man lamang na ako po'y isang araw narito sa inyong harapan upang maghayag ng salita ng Diyos. Hindi ko rin po yun alam. Pero nung nakilala ko ang Panginoon, unti-unti, hindi naman magic, no. It's a long process. Mahaba ang pinagdadaanan, maraming pinagdadaanan, pero ngayon, I praise God. Pinupuri ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan at wala po akong pinagsisisihan na sinunod kung ano ang kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang pinakadakilang bagay na maaari natin gawin habang tayo nabubuhay pa. Sabi nga, serving the Lord is our great reward.
Amen po ba mga kapatid? Kaya, hallelujah, atin pong tandaan na kailangan natin ang Panginoon sa ating mga buhay, sa mga hindi pa po nakakakilala sa Diyos, no, sa ating mga nakikinig dyan, sa ating pong mga nanonood, kung hindi mo pa po lubos na kilala ang Panginoon, now is the time. Alam niyo ba, sabi nga na isang kanta, alala ko lang yung kantang nakakapagbukas ng bawat isang ng isipan ng bawat isa. Sabi doon, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itatanyag? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat. Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kayang siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ayan mga kabangers, kailan pa ba tayo maglilingkod sa Panginoon? Kung wala na tayong lakas, kailan pa natin kilalanin ang Panginoon kung huli na ang lahat? Kailan pa natin alamin na meron palang magandang plano ang Panginoon sa atin kung wala na tayong lakas? Kung huli na ang lahat. Sayang po. Kaya mga kapatid, wag po nating sayangin ang bawat pagkakataon na ipinagkaloob ng Panginoon sa atin upang ating ihayag at atin siyang matutunan ng higit sa ating buhay. Sapagkat lahat tayo, wala pong pwedeng magmalaki sa Panginoon. Kailangan natin lahat ang Panginoon. At pag kinilala mo ang Panginoon, malalaman mo kung ano ang tunay na kalooban ng Panginoon sa buhay mo. At simula doon mo lamang makikita, doon mo lamang maa-appreciate ang buhay. Doon mo simulang maa-appreciate ang buhay. Ano? Lord, ito pala, sana noon pa kinilala na kita. Sana noon pa, Panginoon. Kaya wag po nating hayaan na dumating yung pagkakataon na magsisi pa tayo, bakit ngayon lang? Pero mga kapatid, hindi pa rin po huli ang lahat. Kung ikaw ay ngayon man lang, ikaw nakatutok dyan, ngayon ang araw. Now is the time of salvation. Now is the time to receive God in your life para malaman mo, makikita mo, mararanasan mo yung God's direction sa buhay mo upang marating mo yung tamang destinasyon na gusto ng Panginoon para sa iyong buhay. Amen. Hallelujah. Praise God. Sabi nga, in our lives, it takes God's direction for us to reach into the right destination. Hindi po natin kaya to, mga kapatid, na tayo lang sa sariling lakas, sariling dunong, sariling kaalaman. Sabi nga ng Panginoon, for the knowledge of this world is foolishness in the sight of God. Kahit anong dunong mo pa, kahit ano pa, gaano pa kataas ang iyong kaalaman sa mundong ito, wala ka kay Kristo, ang tingin ng Panginoon sa iyo, foolish. Kaya naman, mga kapatid, mas maigi, mas mainam na ngayon pa lamang ay masumpungan na natin ang Panginoon upang maaga nating masumpungan yung direksyon na gusto ng Panginoon, upang maranasan natin yung tamang destinasyon na gusto ng Panginoon na tatahakin natin para sa ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa ating mga buhay. Sabi nga sa kanyang mga salita sa Psalms 32 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you.
Sa ibang salin, sabi dito, I will instruct you and teach you in the way you should go. I will counsel you with my eyes open to you. Napakaganda po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ano? Isipin mo, ang Diyos ang magdidirect sa'yo. Kung sa mga pelikula, meron silang direktor. Pero tayo, pag nakakilala tayo sa Panginoon, ang ating direktor ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. At nakakatuwa pa ang kanyang mga salita. Sabi niya, yung mga mata niya nakatutok sa iyo. Kaya mga kapatid, kung ano man ang nararanasan natin, huwag mong sabihin na, Lord, talaga bang meron na andyan ka? Panginoon, totoo ba na nandiyan ka? Nakikita mo ba ako? Kasi sabi niya, I will counsel you with my eyes open with my eyes upon you. Sa isang salin, and watch over you. Ano man ang nararanasan mo ngayon sa buhay mo, kapatid, nakikita yan ng Panginoon, maniwala ka. At kayang-kaya ng Panginoong aayusin ang lahat sa buhay mo. Magtiwala ka lang. Sabihin mo lang, Lord, gusto kong maranasan kita upang maranasan ko yung direction na iyo pong gusto para sa akin at marating ko yung destinasyon na gusto mo para sa akin. The Lord says, I will guide you along the best. No? Hindi niya sinabing, ang ganda nga po ng kanyang salita, the best pathway. Ang gusto ng Panginoon, yung best pathway. Ang kanya pong inihanda para sa atin. No? Sabi niya doon, I will instruct you in the best, along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Mga kapatid, ito ang rule ng Panginoon sa ating buhay. Kung hahayaan lang natin ang Panginoon na siyang magmaniobra sa ating buhay, kung hahayaan mo na ang Diyos ang magpatakbo ng buhay mo, kapatid, hindi ka mapapasa. Hindi ka mawawala sa wish you. Amen po ba? Hallelujah. Ayan po, sabi po ng aking magulang, ang ganda naman ng aking anak. Thank you po, Pastora Tess. Mana-mana lang po yan. Siyempre, pag maganda ang ina, bawal po magpapangit-pangit ang anak. No? Because as I represent God in my life, I represent you as well. Hallelujah. Praise God. Love you po, my beloved Pastora Tess. Enjoy po your vacation and mission at Melbourne, Australia. Hallelujah. Amen. Ano, sabi doon, so I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid. God is watching us. Ba, sabi nga ng kanta, God is watching us. God is watching. God is watching us from a distance. Oh, yan po yung mga awit ng aking mga kapanahunan, ano. Ayan. Kaya po, kailangan po natin ang Panginoon sa ating buhay upang malakaran natin ng tama ang kanyang kalooban. The danger of not having God's direction. Sabi dito sa Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way to death. Uy, nakakatakot yun, kapatid, no? The danger of not having God's direction. Sabi dito, there is a way that seems right to a man, but it ends is the way to death. Akala natin tama yung ating nilalakaran. Akala natin tama yung ating mga ginagawa. Yun pala, sa dulo nito ay kapahamakan. Nakakatakot po. Kaya sabi dito, following your mind, your will, your emotions can lead you in the wrong direction, destination. Ano daw po ang sabi? Following your mind, your will, your emotions can lead you in the wrong
destination. Kung sa sarili lang po natin, unawain natin sa sarili lang natin kakayanan, mga kapatid, kapos tayo. Diba, laging tinuturo ni Pastor Dong kahapon lang, sabi niya, bakit may mga nangyayari ito? Dapat hindi lagi nating sisisihin si Satanas. Dahil ang katotohanan naman talaga, kinapos tayo, kinulang tayo sa kaalaman. Pero anong sabi ng Panginoon? Ano ang kanyang pangako sa atin? Sabi niya, kung kulang ka ng karunungan, kulang ka ng kaalaman, lumapit ka sa akin, humingi ka sa akin at bibigyan kita. Diba? Kaya po, sa atin pong buhay, wala na po tayong iba pang kailangan talaga. Habang tayo nabubuhay sa mundong ito, kailangan natin ang Diyos. Huwag po tayong magmalaki sa Panginoon. Malakas naman ako, kaya kong kumita, kaya kong gawin anong gusto ko kasi kaya ko. No. Akala mo lang yun. Pero ang totoo niyan, kung hindi mo i-acknowledge ang Diyos sa buhay mo, at the end, mapapahamak ka. At ikaw din ang magdurusa. Kaya following your own mind, will and emotions can lead you in the wrong destination. Bakit maraming mga kabataan pa napapahamak? Bakit maraming kabataan na maganda pa sana ang future? No? Na anong tawag doon? Nakakadlangan. Dahil po sa mga bagay na ito. Sabi pa ng Proverbs 19:21, many are the plans of a man's heart, but it should be the purpose of God shall prevail. Way back nung aking kabataan, ito yung mga verse na binibigay ng Panginoon sa akin. No? Na marami po tayong gusto. Ang tao, ang dami po nating gusto kong gumanito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan, gusto ko niyan, gusto ko to. Marami po tayong gusto. Ang tanong, yun ba ang gusto ng Diyos para sa iyo? Diba? Many are the plans of a man's heart, but it should be the purpose of God shall prevail. Kaya huwag kang malungkot, kapatid, kung sino man sa inyo dyan na may mga pinagdadaanan. Meron kang gustong-gusto pero hindi nangyayari sa buhay mo, matuwa ka. Why? Because that is not the best pathway that God wants you. Bagkus, God prepared the best for you. Maniwala ka na at magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? Kaya mga kapatid, sabi doon, wag yung ating sariling plano. Hayaan natin yung plano ng Panginoon. Hayaan natin na sa buhay natin ang gumanap sa atin ay ang plano ng Diyos. No? Sapagkat ang plano ng Diyos ay pawang mabuti para sa atin. Bakit hindi natin nararanasan? Dahil sobra na po tayong napupuno ng ating sarili. Puno tayo sa ating sariling kaisipan, sariling karunungan, sariling damdamin. Kaya hindi nakakapanaig ang Panginoon sa atin. Hindi nakakapenetrate ang kalooban ng Diyos sa atin. Kasi sinarhan natin. Kahit gustong-gusto ng Panginoon na ito anak, ito ang gusto ko para sa iyo kung hindi ka rin naman makipag-isa. Kung hindi ka rin makipag-participate kasi it's a two-way relationship. Gagawin ng Diyos ang parte niya sa iyo pero kailangan mo ding gawin mo ang parte mo para marating mo ang kalooban ng Panginoon. Sabi doon, Ephesians 5:17, don't act thoughtlessly but understand what the Lord wants you to do. O sa ibang salin, sabi dito, do not be unwise but understand what is the will of God for you. What is God's will? Tandaan natin. No? Na kailangan maunawaan natin kung ano talaga ang tunay na kalooban ng Panginoon. At uli, hindi po natin ito mauunawaan kung hindi natin siya tanggapin sa ating buhay. At hayaan mo, ipaubaya mo sa Kanya. Yung bang, Lord,
Simula ngayon, hindi na po ang sarili ko ang masusunod, kundi ikaw na po. Upang yung magandang plano mo para sa akin ay siya ko pong malakaran at siya ko pong marating. Amen po ba? Kaya do not act like those who are unwise, but understand what is the will of God in your life. Hallelujah. Kaya sabi dito, how God directs us. Paano ba natin maranasan, paano natin malalaman yung direksyon kung paano tayo dinidirect ng Panginoon sa ating mga buhay. Number 1, sabi po dito, God directs us through His words. Paano daw po natin makikita o malalaman ang direksyon ng Panginoon sa ating buhay? Sa pamamagitan ng Kanyang salita na ating makikita sa Biblia. Kaya mga kapatid, yung atin pong mga Biblia sa bahay ay hindi po yan pang display. Napakalaking gamit po yan para sa ating buhay. Yan po ang ating pong kompas, yan po ang ating salamin, yan po ang ating pong manual sa ating buhay. Kaya wag niyo pong hayaan ang mga daga at ipis lamang ang bumubuklat niyan, mga kapatid. No? Lalo na sa panahong ito, may mga cellphone na, pero ako mas gusto ko pa rin buklatin yung Biblia. So, ramdam na ramdam ko ang hawak ko yung Biblia. Kasi pag cellphone, mamaya pag may nag-chat dyan, may nag-text na wala ka na, binuksan mo na yung chat, yung Biblia. Pag binuksan mo ang Biblia, walang makakaisturbo sa iyo dyan. Diba? Ano daw po? Saan natin makikita ang direksyon ng Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang sabi po dito sa Psalms 119 verse 105. Your word is a lamp to guide my feet and a light to my path. O kita nyo yan mga kapatid? Ganyan kahalaga ang Biblia sa ating buhay. Diba? Kung mamumuhay tayo ng walang ilaw, gaano po kahirap? Kung wala tayong ilaw, paano kaya? Paano kaya tayo mabubuhay kung walang ilaw? Ano? Kahit gasira, ilaw din naman yan. O, ay kung wala ang mga iyon, paano tayo mabubuhay sa napakadilim na mundong ito? Diba? Kaya, your word is a lamp to guide my feet and a light unto my path. The importance of the word of God in our lives, mga kapatid. It is a lamp. God's word illuminates or reveals the path of our lives. No? Ang salita ng Diyos, ito yung magre-reveal sa iyo sa tamang landasin, sa tamang path ng ating mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Sabi dito, diba naalala po ninyo, laging sinasabi ni Pastor Dong, the brighter you see, the faster you run. Tama ba yun, Pastor Dong? Kung hindi po ako nagkamali. Kasi paano ka nga naman makakatakbo kung wala ka nakikita, kung puro dilim? Paano ka makatakbo ng mabilis? Ano? Kaya sabi doon, the brighter you see, the faster you run. Kaya sabi doon, let the God's word shines along the way for us to reach fastly to our destination. This is the importance of God's word in our life. Kaya po lagi ang sabi sa Joshua 1:8, dili-dilihin nyo ito araw at gabi upang maingat po ninyo itong masunod. Amen po ba? Dahil kung sa sarili natin, hindi po talaga. Pero salamat sa biyaya at habag ng Panginoon. Salamat sa grasya ng Panginoon. Kaya lagi sinasabi ni Pastor Dong, huwag kang kapusin sa grasya ng Panginoon. Hallelujah. Let the God's word shines along the way for us to reach fastly to our destination.
Hayaan natin yung salita ng Diyos ang atin pong laging pag-aralan, laging buklatin, laging ang Panginoon, meron kang gagawin, may pinaplano ka, laging buklat, Lord, ito ba ang kalooban mo? Magsalita ka sa pamamagitan ng iyong mga salita. Ano? Kaya napakahalaga po ang salita ng Diyos. Dahil ito ang ilaw, ito ang lampara ng ating mga paa. At ito ang ilaw ng atin pong daraanan. Sabi nga, light is something that is necessary to navigate this world of darkness. We need light to guide us safely through the unforeseen danger that awaits us. Salita po ng Diyos, yun po yung pumapreno sa atin. Anak, huwag ka dyan dahil mapapasama ka dyan. Anak, dito ka. Ito yung dadaanan mo. Ito yung lalakaran mo upang hindi ka mapahamak. Ang salita ng Diyos, yun po ang mangungusap sa atin. Yun po ang magpapahayag sa atin. Kaya sabi doon, light is something that is necessary to navigate this world of darkness. Kailangan natin ng ilaw para ma-navigate natin itong mundong napakadilim. No? At sino ba ang ilaw na yun? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang Diyos at ang kanyang salita ay iisa. Diba? Kaya napakahalaga na malaman natin, maunawaan natin ang lahat ng bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Ano ang pangalan ng salita? Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ano? At ang salita ay ilaw. Diba? Kaya kailangan natin, mga kapatid, no, ang ilaw sa ating buhay. Sabi dito, we need light to guide us safely through the unforeseen danger that awaits us. Kailangan natin ang ilaw na ito na walang iba kundi ang Panginoon upang makita natin yung mga bagay na hindi natin nakikita doon sa unahan na mapapahamak pala tayo. Pero kung nasa Panginoon ka, sasabihin ng Diyos sa iyo, anak, huwag ka dyan, mapapahamak ka. Pero kung wala ka sa Panginoon, sige ka lang ng sige hanggang sa isang araw. Makikita mo na lang, nandoon ka na sa kapahamakan. Parang naalala ko, may gawain noon sa Paranaque, Hindi kami convoy. Doon sa amin dinadaanan, medyo mabilis yung aming mga nauna sa amin, naiwan kami. Medyo madilim. Hindi namin masyadong alam yung daan. Muntik-muntik na kaming mapahamak. Dahil pagdating namin doon sa unahan, yung palay sa gitna ay naroon yung, ano bang tawag doon, yung mga barandilyang iyon na nakalagay sa gitna. Buti at nakapagpreno agad. O di sanay kami ay mapahamak. Ganyan po pag hindi natin alam ang daan. Pag madilim ang daan at hindi natin alam kung ano ang nasa unahan, mapapahamak po tayo. Pero salamat sa kabutihan ng Diyos. Salamat sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya sabihin mo sa iyong sarili, napakapalad ko. Kahit tayo medyo malapad, sabihin mo, napakapalad ko. At ako'y kinatagpo ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Marami na po ba tayo dyan na nanonood? Praise God. Hallelujah. So kailangan natin, Panginoon, kailangan natin ang salita ng Diyos sa ating mga buhay, mga kapatid. Kaya kung tayo po ay nakakapagbasa, nakakapagpanood ng mga movie, ng mga ano-ano pang programa sa TV or ano pa man yan, higit po nating pag-ukulan ng panahon ang salita ng Diyos. Dahil ito yun ang magtuturo sa atin sa tamang landasin ng ating mga buhay. Hallelujah. Amen? Ano nga daw po yun? God directs us through His words. No, kaya sabi doon sa Psalms 119 verse 105, your word is a lamp to guide my feet and a light to my path. Kaya kailangan natin ang salita ng Diyos, the Holy Bible, sa ating mga buhay. Paano po pag dumating na ang panahon na hindi na tayo pwedeng magdala ng Biblia?
at wala kang alam na salita ng Diyos, paano ka lalaban sa buhay? Di ba? Ito po ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang atin pong panlaban sa atin pong buhay. Ito ang ating sandata upang atin pong mapaglabanan ang lahat sa ating pong mga buhay. Upang marating natin ang tamang destinasyon na gusto ng Panginoon sa ating mga buhay. Sapagkat hindi po, kahit po alam natin ang destinasyon na gusto ng Panginoon sa atin, doon sa journey na atin pong tinatahak, alam na natin, no? Ang kalooban ng Panginoon tinatahak na natin. Pero hindi sa lahat ng ating tinatahak ay puro po maganda. Puro po okay. Darating din po yung time, katulad ng mga seafarer, katulad ng mga mandaragat, hindi sa lahat ng panahon smooth sailing. Hindi sa lahat ng panahon ay maayos ang kanila pong paglalakbay. May mga pagkakataon na grabe ang alon sa kanila pong paglalakbay. Ganon din sa himpapawid, hindi sa lahat ng panahon ay maayos ang atin pong karanasan kapag tayo po ay nagbabiyahe sa himpapawid. There are times din na gumaganon-ganon, no? Yung tawag dyan, nakalimutan ko yung tawag dyan, pagka maulap. Hindi lahat ay smooth. Ganon din yung buhay natin. Na minsan, pag hindi natin alam ang salita ng Diyos, parang biniblame natin, Panginoon, sabi mo, ito yung lalakaran ko. Ay bakit Panginoon ganito, ganyan? Bakit nararanasan ko ito? Huwag kang mag-alala kapatid. Sabi nga, nang una pa, ang mga mata ng Panginoon ay nakatingin sa iyo. He is watching over you. Kahit nararanasan mo yan, ang sasabihin mo lang, Lord, nararanasan ko man ito, but I know you are there. You are watching over me and you are protecting me. At isusustain mo ako para malampasan ko ang lahat ng ito. Amen po ba? Hallelujah! Sa buhay po natin bilang tayo yung mga tagasunod ni Kristo, tayo yung mga mananampalataya pa. At lalo na yung hindi pa mananampalataya na mga nakikinig sa atin dyan. Marami po tayong pagdadaanan. At kung wala si Kristo sa buhay mo, kapatid, I tell you, mahihirapan ka. Yun ngang nandoon na. Sumusunod na sa kalooban ng Panginoon, nahihirapan pa nga. Ano pa kung wala? Ano pa kung hindi? Diba? Kaya, sa hapon pong ito, naway mabuksan pong ating kaisipan. Na nandyan ang Panginoon. God is directing you. God directs us through His words sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Na itong salitang ito, bigyan nating halaga sa ating buhay. Bigyan natin ng pansin, bigyan nating diin sa ating buhay upang ang atin pong tatahakin. Tayo po'y mapapa sa ayos. Hindi po tayo mapapamali. At kung may pagkakataon mang ikay nagkakamali, sabi pa rin ng Biblia, hahanguin ka ng Panginoon. Ililigtas ka ng Panginoon. At aalisin ka, gagawa siya ng paraan upang ikaw ay maka-escape dyan sa kinalalagyan mo. Amen po ba? Kaya, ano sabi? God directs us through His words. Pangalawa, ang sabi dito, God directs us through the Holy Spirit. Yan. Alam naman po natin mga kapatid, kaibigan, kapamilya, kapuso, na lahat ng mga nanood dyan, alam po natin that the work of the Holy Spirit, He is our helper. Yung mga panahon na hindi mo nauunawaan ang lahat ng bagay, pwede mo sabihin sa Kanya, Banal na Espiritu Santo, tulungan mo ako, ipaunawa mo sa akin, ipakita mo sa akin ang lahat ng ito. At sa pamamagitan dyan, ipapaunawa ng Banal na Espiritu Santo sa iyo. Sabi nga sa Isaiah 30:20 ba or 21? Sinasabi doon na ito, maririnig mo ang isang tinig sa iyong likuran na nagsasabing, ito ang iyong lalakaran. Huwag kang lumiko sa kaliwa o sa kanan. Ganyan. Yan po ang trabaho ng Espiritu Santo sa atin.
Tutulungan niya tayo upang malakaran natin ang tunay na kalooban ng Diyos sa ating buhay. Sabi doon, John 16:13, when the Spirit of truth come, He will guide you into all truth, for He will speak on His own authority. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak and He will declare to you the things that are to come. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At hindi siya magsasabi ng kung ano man nanggagaling lang sa kanya, kundi yung narinig din niya mula sa Diyos. Yun din ang sasabihin niya sa atin. No? At sabi pa nga doon, Ezekiel 36 verse 27, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Hallelujah. Ano daw po ang ibibigay ng Panginoon sa atin? And I will put my spirit within you. Within you. Nasa iyo na. Nasa atin na. Inilalagay ng Panginoon. Kung ikaw ay nakay Kristo, lalagyan ka ng Panginoon ng kanyang Espiritu Santo within you. No? Para ano daw? Ano daw ang purpose? To cause you to walk in my statutes and be careful to obey my rules. Ito yung trabaho ng Espiritu Santo sa atin. Ililid niya tayo, i-guide niya tayo, i-instruct niya tayo, i-direct niya tayo. Anak, di ba? Sino ba ang bumubulong sa atin? Yun ang Espiritu Santo. Pero kung pangit, kung masama po ang binubulong, hindi po yun bulong ng Espiritu Santo. Hindi po bubulong ang Espiritu Santo sa iyo ng ganito. Huwag kang maniwala dyan, huwag kang manood yan. Panood ka, sayang, maglaba ka na lang. Maghanap buhay ka na lang, sayang yung oras mo dyan. Panood ka dyan sa daily life, sharing na yan, wala kang matutunan. Hindi yun ang banal na Espiritu, hindi yun ang bumubulong sa iyo. Bulong yun ng kaaway para hindi mo malaman kung ano ang katotohanan na gusto ng Panginoon na iyong malakaran. Pero pag ang bulong ay ganito, sige anak, makinig ka, magtiyaga ka, sige pa, makinig ka pa, makinig ka at makinig. Yan ang bulong ng Espiritu Santo sa iyo. Sapagkat kung sa iyong pag-upo diyan, sa iyong pagbibigay ng panahon, sa iyong pakikinig sa mga aral at turo ng salita ng Diyos, hindi po ang magbibenepisyo nito ay kung sino man, kundi ikaw mismo. Sapagkat ikaw ang nakakarinig, sa iyo din kikilos ang Panginoon. Kaya sabihin mo, yes Lord, I will continue to watch and be blessed. Amen po ba mga kaabangers? Hallelujah! Marami na po ba? Hallelujah! Atin pong tingnan muna ang atin pong mga kapatid, kung ano ba ang kanilang mga sinasabi. Ayan. Salamat sa Panginoon sa inyong mga buhay. Ano sabi dito? Parang kanina may nakita akong prayer request. Mamaya po ay atin po yung babalikan. Ayan, sabi dito ni Sister Jonaline Tao Ninyalga. Hello po Pastor Abim and all kaabangers. Ayan. Sabi ni Sister Yolanda, Amen, ang Bible ay hindi lang binabasa, nilalakaran, totoo po yan. Hanggat sa kakabasa mo ng kakabasa, sabi nga doon sa Joshua 1:8, pag ito'y binubulay mo, hindi mo lang binasa, kundi binubulay-bulay mo. Talagang inaaral mong mabuti, meditate mo siya. Para ano daw? Para maingat mo itong malakaran. Kaya totoo po kapatid, ang Biblia ay hindi lamang binabasa, kundi ito'y isinabubuhay para tayo'y magiging the walking Bible, di ba?
The Living Bible. Na kahit wala kang Bibliyang dala, nakikita mo sa iyong kapatid, ito'y buhay na patotoo. Ang buhay nito, ang buhay na Biblia. Amen po. Yan. Sabi dito naman ni Sister Kasing, madadapa ka pag madilim. Totoo po. Pag wala pong ilaw, ang hirap mabuhay po. Ang hirap po pag walang ilaw. Di lang po tayo madadapa, no? Lagapak pa. Hallelujah. Sabi dito, Amen. Meditate the word of God day and night. Hallelujah. Sabi dito, salamat sa Diyos. Napakapalad ko. O yan, Amen. Napakapalad ko dahil God is with us. Sabi ni Sister Yolanda Hiyaw. Amen. Sabi naman ng aking pinsan, si Jennifer Agustino, thank you Lord, napakaganda naman ng aking mahal na pinsan. Ay, amen, praise God. Thank you Lord, thank you naman. Salamat sa kamay ng iyong anak na gumawa. At sa aking mga pamangkin. Sabi ni Sister Jonalyn Cao Ninyalga, napakapalad ko dahil mapalad ako. Dahil may salita. Ay, napakapalad ko dahil malapad ako. Dahil may salita ng Panginoon na gumagabay sa akin. Salamat, Panginoon. Napaka-joker talaga ng aking kapatid na ito. Yes, hindi lang ikaw malapad, kapatid. Pati din ako. Hallelujah. No? Sabi ni Sister Kasing, God directs us through His Word. Ayan, God protect us. Sabi pa dito, God is our helper by the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit will guide and directs us. Sabi naman ni Sister Manuela Gonzalez, good afternoon to all ka-DLS. God bless us all. God bless din po sa inyo dyan lahat. Hallelujah. Amen. Amen. Sabi dito, yan, sabi ni Sister Kasing, yes Lord, I will continue to watch and be blessed. Amen. Amen. Hallelujah. Nandyan pa ba ang aking mga anak, ang ating mga kapatiran sa tuwi? Kamusta na po kayo dyan? Ayan. Hallelujah. Ayan. Okay. Salamat po mga kapatid sa inyo pong patuloy na panonood. Yung may mga gusto din po ng may mga ipanalangin, continue lang po to send your prayer request. At habang tayo po ay magpapatuloy pa sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ulitin natin, sabi doon, ang una, God directs us through His Word, no? Ang pangalawa, God directs us through the Holy Spirit, no? At ang pangatlo naman, God directs us through your pastors. Amen po ba? Sabi dito sa Jeremiah 3:15, and I will give you pastors according to my heart, to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Sabi nga dito, pastors are important part of the church of God, not because they are the only one who are connected to the Lord and be able to do all the works of ministry, but because they are the gift from God to equip His people to grow in their knowledge of God and in their usefulness in His kingdom. They speaks over our lives. Una, ang salita ng Diyos nagsasalita sa atin. Pangalawa, ang banal na Espiritu magdadirect sa atin. Pangatlo, ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit niya para tayo din po ay maturuan, ma-equip para malakaran natin ang tunay na kalooban ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi nga dito, your pastors is your God's gift for you. Amen po ba? Sino pong mag-a-agree dyan? Yan, sabi ng aming anak, Charmaine Gomez. See you later, Pastora. Yes po, see you later after ng DLS. Yan. Salamat po sa Panginoon.
yung atin pong mga pastor, ginagamit din po sila ng Panginoon para tayo'y i-direct. Sila din po ang ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga buhay para magsalita sa atin. Sapagkat sila ay kinakausap ng Panginoon. Sila ang binigyan ng Panginoon. No, sila ang binigyan ng Panginoon ng pamamahala upang tayo mapamahalaan. Tayo i-equip, no? Tayo turuan. Tayo ituwid. Tayo dalhin. Dalhin sa tamang destiny na gusto ng Panginoon sa atin. Sila po yun. Kaya huwag po kayong magagalit sa inyong pastor. Sabi nga, isipin niyo po palagi, kahit may mga pagkakataon na nagkakamali kami, kahit may mga pagkakataon na sa paningin niyo ay nagkakamali kami, lagi niyo pa rin isipin na ang mga pastor na inilagay ng Panginoon sa buhay mo, they are the gift of God for you. Amen? Hallelujah. At totoo po, hindi po madali ang mga tungkulin ng inyong mga lingkod. Hindi po madali magiging pastor. Kaya sabi nga ng Biblia, wag po pakanasain ng lahat na magiging pastor. Dahil hindi po madali. Totoo po hindi madali. Pero may Diyos tayo. He is able to sustain us. He is able to provide everything. Sabi nga ng kanyang mga salita, ibinigay na ng Panginoon ang lahat ng kakailanganan natin upang malakaran natin kanyang kalooban. Sa buhay man natin ito, at sa atin man po itong pagsunod sa Panginoon. God's grace is sufficient for us, mga kapatid. Kaya naman, pahalagahan po natin, mahalin natin, at higit sa lahat, ipanalangin natin ang atin pong mga pastor. Amen? Hallelujah. They are God's gift for you. They are God's gift for you. Kahit po yung ating mga leaders na yan, ang Panginoon din po, ginagamit din po sila para din mag-direct sa atin. Itong life group leaders, lahat ng mga nangunguna sa atin, halagahan po natin sila. Dahil lahat sila ginagamit ng Panginoon. Ano daw? To equip His people to grow in the knowledge of God and in their usefulness in His kingdom. Ginagamit sila ng Panginoon to equip God's people to grow in the knowledge of God. Tinuturuan tayo ng mga lingkod ng Diyos, ating mga life group leaders at lahat ng mga nangunguna sa atin. Sila'y nagpapagal upang tayo lamang ay maturuan. Kaya, lagi po nating pasalamatan ang Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Kaya sabi doon, una, God's direction, paano daw? Sa salita ng Diyos, sa banal na Espiritu, at ang pangatlo sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na kanyang ginagamit to speak over our lives. Dahil kung wala po rin na magtuturo sa atin, tayo din po ay mapapasama. Baka hindi po natin malakaran ng tama kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen po ba? Hallelujah. Nandyan pa ba kayo mga kapatid? Sabi ni Sister Manuela Gonzales, I agree, Pastor. Agree tuloy. Nabisaya na naman si Pastora. I agree, Pastora. Ayan. Amen po. Amen. Sabi ni Sister Corazon Santos, Amen po. Sabi ni Sister Kasing, Amen. I agree. God bless our pastors. Sister Leti Ramos, Amen po.
At sabi dito, ni Sister Corazon Santos, blessed afternoon po everyone, sa mga pastor, sa mga kaabangers. God bless us all. Amen. God bless us all mga kapatid. Hallelujah. Kaya napakahalaga po na makilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Napakahalaga po na ang Diyos ay, sabi nga, ano nga sabi doon sa Proverbs, in all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. Or sa ibang salin, He will direct your path. Sino daw po ang ating pagtitiwalaan sa ating buhay? Wala pong iba, kundi ang ating Panginoon Jesus. Ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus na siyang nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako'y magkaroon ng kaligtasan. Ayan, malapit na naman po ang Holy Week. Ano ho? Meron na naman pong iba na dahil hindi alam ang katotohanan ng salita ng Diyos, magpapapako na naman, magpipinitensya na naman, sasaktan ang sarili dahil yun ang akala nila, yun po ang makakapagligtas nila. Sa kanila hindi nila alam, kasalanan ang kanilang ginagawa. Dahil wala na pong iba pa mang, sino pa man, makakagawa sa ginawa ng Diyos. Ang Panginoong Jesus lang. At yun lang yun. Di na pwedeng ulit-ulitin. Amen. Hallelujah. Napakahalaga na habang, yung kanta kanina, habang malakas ka pa, may buhay ka pa, habang nakakarinig ka pa, nakakakita ka pa, habang malinaw pa yung pag-iisip mo, ilalanin mo na ang Diyos sa buhay mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa para ang Diyos nang bahalang maging direktor ng buhay mo para madala ka niya doon sa tamang destinasyon na gusto niya sa'yo. Diba? Sabi niya, ako'y pupunta doon at ihahanda ko ang mga silid. Sinong pupunta doon kung wala tayo? Inihanda na ng Panginoon ang ating mga silid doon sa langit at ang ating greatest destination, ang ating pinaka destinasyon sa ating buhay na ito, walang iba kundi ang langit. At habang tayo narito sa lupa pa, sabi nga lagi ni Pastor Dong, lupa may langit na rin. Pag nilalakaran mo ang kalooban ng Diyos, mararanasan mo. Nakita po natin kung paano pinagpala ang mga lingkod ng Diyos. Paano si Pastor Dong, Pastor May, paano nila sinishare, di ba, sa ating standby video. Nakikita natin. Pangarap lang noon. Pero ngayon, dinadala na sila ng Diyos sa mga pangarap na iyon. Kaya sabi ni Pastora, huwag kang tumigil mangarap. At siguro hindi natin na yung pangarap natin ay yun din yung pangarap ng Diyos para sa atin. Amen po ba, mga kaabangers? Hallelujah. Praise God. Totoo po. Sa buhay nating ito, sa mundong ito na napakagulo, mahirap mabuhay kung wala kay Kristo. Sa magulong mundong ito, nasari-sari na ang mga nangyayari. Kung wala kay Kristo, mahirap. Kaya mga kaabangers, mga kapatid, kung sino man po dyan, na wala pa kay Kristo, hindi pa nakakakilala kay Kristo, ito yung panahon mo upang magpaunlak ka. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Hallelujah. Upang buksan ng Panginoon ang iyong mga mata na makikita mo kung ano ba yung daan na gusto ng Panginoon na tatahakin mo sa iyong buhay. Hallelujah. Yan. Amen po ba, mga kaabangers? Sabi pa nga dito, ano po ang mga proof or ano po ba ang mga ebidensya? Masasabi natin na tayo ay totoo talagang nililid ng Panginoon o tayo ay dinadirect ng Panginoon. Ano? The proof of being directed by God. Sabi dito,
ang 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 proof or evidence or mark, no, na ikaw ay pinangungunahan ng Panginoon sa buhay mo. Sabi dito, you will have perfect peace. Yan. Kahit na po gaano kagulo ang mundong ito na atin pong ginagalawan. At kahit po may mga sitwasyon tayo sa buhay natin na atin pong nararanasan. Pero pag na kay Kristo ka, pag ikaw ay guided ng Panginoon, ang kapayapaan ay sasagana sa iyong buhay. Sabi doon, you will have perfect peace. At itong peace na ito, hindi ito kayang ibigay ng mundo, mga kapatid. Hindi ito kayang ibigay ng pera mo. Hindi ito kayang ibigay ng maganda mong higaan. Hindi ito kayang ibigay ng iyong magandang bahay, ng iyong magandang sasakyan. Ito'y kaya lamang ibigay. Walang iba kundi ang Panginoon sa atin. Yung perfect peace. Sabi sa Isaiah 26 verse 3. Hallelujah. Sabi dito, you will keep him in perfect peace, whose mind stayed on you, because he trusts in you. Sabi pa sa Isaiah 48:18, oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Wow, ang ganda ng salita ng Panginoon. Ano daw pong uri ng peace meron tayo? It's like a river. No? River flows. Hindi tumitigil. No? Kahit araw-araw may nararanasan kang ano pa man sa anong iba't ibang sitwasyon sa buhay mo. Pero bakit payapang-payapa ka? Wala ka mang libo-libo sa bulsa mo. Pero kung titingnan naman ang mukha mo, parang mayamang ka. Pero ang totoo, wala namang laman ang bulsa. Hindi naman wala. Kasi hindi naman nahayaan ng Panginoon tayo wala. Hindi nila alam. Yun lang pala yung laman ng bulsa mo. Pero yung aura mo, no? Payapang-payapa ka, nakakahawa ka pa doon sa mga tao. Yung peace mo na like a river, no? Dumadaloy po, mga kapatid. Pag na kay Kristo ka, yung kapayapaang meron sa iyo, dumadaloy po yan doon sa iyong mga nakakatabi, nakakausap, nakakamanghad. At pag ikaw ay nakakausap nila, mawiwili silang kausapin ka. Hindi sila lalayo sa iyo. Kasi pag nakita ka nila, mai-encourage sila kasi bakit itong taong ito? Hindi naman ito ganito, ganyan. Hindi naman ito ganyan. Pero bakit siya? Payapang-payapa. Yan ang sikreto kapag ikaw ay na kay Kristo. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi po, yan, marami na pong nag-comment, no? Sabi dito ni Sister Corazon Santos, yes, amen po, sa Diyos lang tayo magtiwala. Siya ang kasagutan ng ating buhay. Amen. Sabi naman ng aming kapatid, na Sister Julie Villalobos Gomez Nay, good afternoon po, na mga member po ng TUWI. Amen po, nakikita namin po sa inyo ni Pastor kung paano po nyo kami tinuruan para makilala ang ating Panginoon at nakikita din po namin na isinabubuhay ninyo. Hallelujah, praise God. Salamat po sa Panginoon. Salamat po sa inyo, Nay, na mga naniniwala at maniniwala pa. Sabi naman ng aming isa pang kapatiran, ito po sila ay mag-ina, isang pamilya pong mananampalataya ng atin pong simbahan, Dahab TUWI. Sabi ni Sister Lani Villalobos Gomez, our pastor and pastora are very best example of the servant of the Lord. They follow God's will in their life. Their love and sacrifice is so amazing. Naiyak naman ako doon. Thanks God for them. May the Lord continue to bless them in every way. Salamat, anak. Pinagpala din kayo ng Panginoon.
Dahil kung wala din kayong naniniwala, wala din po kami. Amen. No. Ano naman ang kasaysayan ng pagiging pastor kung wala din namang mga miyembro na naniniwala. Kaya we are partners in Christ. Ginagawa namin ang kalooban ng Panginoon sa amin. Ganon din naman kayo. Gagawin nyo din ang parte nyo para tayo'y magsuwak. Lahat. Amen? Hallelujah. Salamat po sa inyong mga buhay, mga kapatid, no? Encouragement kayo sa amin pong mga buhay. Pinapalakas niyo po kami. Salamat sa inyong mga buhay, sa mga naniniwala at mga magtitiwala pa. Amen. God is watching us, sabi ni Sister Kasing Valderrama. Sabi naman po ni Sister Ursula Cruz, Amen. Ang Diyos ang kapayapaan natin. At sabi pa ni Sister Lani, the best relationship we will only have is with the Lord Jesus Christ. Amen. Wala pong iba. Pag may tamang relasyon ka sa Panginoon, itatama din ng Panginoon ang iyong buhay. Hallelujah. Lahat ay magiging tama pag si Lord ang iyong makarelasyon sa iyong buhay. Amen. Sabi ni Sister Leti Ramos, Amen. Sabi naman po ni Sister Bato Erms Sabdaw, Amen. Ayan, pinagpala po tayong lahat. Hallelujah. No? Kapag daw tayo ay nasa Panginoon, and daw po, yung peace na meron ka is peace like a river. Peace that flows like a river. Na kahit po ano man ang nararanasan mo sa buhay mo, sa journey na iyong tinatahak, sinasabi ko nga po, sa atin pong paglakad sa kalooban ng Panginoon, sa destinasyon na gusto ng Panginoon, hindi po lahat ay maganda ang mga pangyayari. Hindi po lahat ay smooth. Hindi po lahat ay okay. Pero one thing for sure, sa lahat ng iyong pinagdadaanan at pagdadaanan, kasama mo ang Diyos. Amen po ba? Hallelujah. At sabi niya sa kanya mga salita, ang sino mang nagtitiwala sa kanya, kailan may hindi mapapahiya. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Pag si Kristo ang atin pong pinagtitiwalaan ng ating buhay, kahit anuman ang ating mararanasan, makakaasa tayo na hindi niya tayo pababayaan. Di ba? Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. God will never leave us. As we walk in this journey, o anuman, di ba, pag tayo po ay naglalakbay, hindi po lahat ng ating dinadaanan ay puro simentado. Meron din po naman minsan lubak-lubak. Pero makakaasa po tayo na kung ano man ang atin pong pinagdadaanan, ang pangako ng Panginoon, tanggapin mo, panghawakan mo na hindi kailanman hindi ka niya iiwan. At hindi ka niya pababayaan. Kaya sabi ng kanta, iwanan man ng sanlibutan, habang buhay, hindi mo ko iiwan. Hawak mo ang bukas ko, sa piling mo ang puso'y laging kontento. Iwanan man ng sanlibutan, habang buhay, hindi mo ko iiwan, di pababayaan man. Wow, talaga naman. Pag talaga naman kinanta natin yung mga awit na ganun tayo, lalong lumalakas. Amen po ba? Kahit parang napaka-imposible na, napakahirap na ng sitwasyon na meron ka ngayon. Pero pag nanalig ka, sumampalataya ka, nagtiwala ka sa Panginoon, iba yung lakas ang ipagkakaloob ng Panginoon sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige anak, tayo. Huwag kang mag-alala anak. Kaya mo yan dahil ako'y nasa iyo.
Hallelujah. God will give us His perfect peace. A peace that would have been like a river, and your righteousness like the waves of the sea. Isaiah 48:18. At Isaiah 26:3, you will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Continue trusting the Lord no matter what. Diba? No matter what. Kahit na ano pa man. Kahit na ano pa man ang ating mararanasan. Just continue to trust God. Ano pa? Ano pa ang proof? Proof of being directed by God. Sabi nga dito, you will remain in love with God. Wow. Ang isang tao na ginaguide, nililid, dinedirect ng Panginoon. Kahit ano pa man ang nararanasan niya sa buhay, he will continue to love God no matter what. Yan po ang nakikita natin. It is a living proof. It is a proof na itong taong ito, kahit ano pa man ang kanyang nararanasan, nagpapatuloy pa rin siya. Katulad ng ating mga lingkod. Katulad ni Pastor Dong, ni Pastor May, ni Pastor Ates, na kahit na anong nararanasan. At kahit sa bawat isa, sa lahat ng mga pastoral narito, alam ko din po, may kanya-kanya tayong mga nararanasan. Pero, sabi nga, we remain in love with God. Kahit na ano pa man ang ating nararanasan. Sapagkat sabi ng kanyang mga salita sa Romans 8:28, we know that God works all things together for good to those who love Him, who are called according to His purpose. If you know your purpose, if you know that God called you for His purpose, kahit na ano man po ang ating mararanasan, we will continue to love Him because we know that God is at work in us. He is working in our lives. He works all things together for good. Kahit pangit, minsan pangit, ba't ganito, ba't ganito? Ba't may mga ganito? Pero sabi nga dito, God works all things together for good to those who love Him, who are called according to His purpose. Pag nakikita niyo po, inyong mga pastor, inyong mga lingkod, ang lahat, mga leaders man yan o sino man yan, mga naglilingkod sa Panginoon, na kahit na sandamumak na nararanasan sa buhay at nagpapatuloy, yan ang patunay na he or she is directed by our God. Siya'y mananatili. Tayo'y mananatili. We will remain being in love with our God. We will be more hopeful na, Lord, ganito man yung nararanasan ko ngayon. I know, Father God. Matatapos din ito. At meron kang magandang inihanda after nito. Amen? Hallelujah. Praise God. At ano pa? Ang huli? Ano pang proof sa panghuli na ating makikita ng isang tao ay guided, isang tao ay directed by God? Sabi dito, you will enter into a covenant to serve God as a lifestyle. Ang iyong paglilingkod sa Panginoon, ito'y lifestyle mo na. Buhay mo na. Hindi ka na kailangang utusan. Hindi ka na kailangang itulak. Hindi na. Lifestyle mo na. Ang paglilingkod mo sa Panginoon ay lifestyle mo na. Kaya sabi doon sa 2 Chronicles 15:12, then they entered into a covenant to seek the Lord God and their fathers with all their heart and with all their soul.
Sabi dito sa Deuteronomy 13:4, "You shall walk after the Lord your God and fear Him and keep His commandments and obey His voice, and you shall serve Him and hold fast to Him." Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang tunay na we are directed by God. We will serve God as our lifestyle. Buhay na natin ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya sabi doon, ano yon, yung sabi nga, serving the Lord is our great reward. Amen po ba? Nagpapatuloy na naglilingkod, na hindi mo kayang pigilin, hindi mo kayang tapusin kasi ito na yung buhay mo. Ito ka na, dito ka na talaga. Dito na naka-fix ang iyong isip, ang iyong puso at ang iyong buhay doon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Na punong-puno ng pag-asa. Isang araw, pag bumalik ang Panginoon at ako'y madatnan niyang ako'y nagtatapat. Sabi nga, yung 3 bagay, obedience, submission, and faithfulness. Sa pagdating ng ating Panginoon, kung tayo po ay mananatili sa pagiging obedient, submissive, and being faithful to God, we can reach the greatest destiny that God has for us. At yun ay walang iba, kundi ang makapiling ang Panginoon Diyos doon sa kanyang kaharian sa langit. Gusto po ba natin yun, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Ano po ang sabi ng iba? Amen. Serving God is our breath and life. Yes. Amen. Sister Yolanda, totoo po yun. Sabi naman ni Sister Corazon Santos, salamat sa ating mga pastor na hindi tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Pinapakilala si Kristo sa lahat ng tao. Purihin ang Panginoon sa buhay ninyong lahat. Amen. Amen po. Hallelujah. Yes, nakahabol ang aking anak. Amen po. Baka bawal kayo dyan sa inyong OJT. Manonood kayo ng replay. Isama mong yung mga kasama. Panoorin nyo ng replay mamaya. Hallelujah. Para mabuo ang panonood. Amen po ba mga kaabangers? Hallelujah. Salamat po sa Panginoon at tunay po mga kapatid na sabi nga huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. For in due time, aanihin natin ng anumang ating itinanim. Just continue to seek God. Continue to love God. Continue to serve God no matter what. Sa ating mga buhay, hayaan lang natin ang pagkilos ng Diyos. At asahan mo, mararanasan natin ang destiny na inihanda na ng Panginoon para sa iyo at para sa akin. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa isa namang pinagpalang hapon. Sabi nga dito sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon o God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa isang matagumpay na hapon na iyo pong kaloob sa amin, sa bawat isa, Panginoon, O Diyos. Lord God, na nakikinig ng iyong mga salita. Salamat po sa iyong mga pagtuturo. Salamat sa iyong pagpapaunawa sa amin, Panginoon, na kailangan ka namin sa buhay namin, Panginoon, O Diyos. Lord, sa lahat, anuman ang aming hinaharap sa buhay, Lord God, ikaw ang higit naming kailangan. Nahahayaan ka namin na ikaw, Panginoon, ang magdadirect ng aming mga path, Panginoon. Na sa pamamagitan ng iyong mga salita, sa pamamagitan ng iyo pong banal na Espiritu Santo, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong mga lingkod na ginagamit mo sa aming mga buhay. Lord, amin po, Panginoong malalakaran ang
ang tunay na iyong kalooban sa aming buhay. Lord God, mananatili kami sa iyong direksyon. In your God's direction, Lord God, will lead us into the right direction. Lord, dalangin ko, Panginoon, O God, sa bawat isa na nakakarinig na iyong mga salita, sa bawat isa na nakikinig, Panginoon, O Diyos. Lord, I pray that you will continue, Father God, to show them your way, Father God. Continue, Panginoon, na magpakilala ka sa kanila. Magpatuloy, Panginoon, na makilala ka sa kanilang buhay. Higit ka pa nilang maranasan. Higit pa nila ikaw na makilala, Panginoon. Sa aming buhay na ito, Panginoon, tunay nga hayaan namin na ikaw, Panginoon, ang magmaniobra nito. Upang hindi po kami magkakamali, Panginoon. Upang hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon, madatnan mo kami na nilalakaran namin ang destinasyon na nais mo para sa amin. Lord, salamat po sa iyong mga anak na mga nakikinig. Salamat po, pinagpala mo po silang lahat, O Diyos. Sa lahat, Panginoon, Lord God, na may mga prayer request, Panginoon. Hallelujah, Lord. Ano man po yung kanilang mga karaingan, Panginoon, yung kanila pong mga prayer request, Panginoon. Lord, I pray, Father God, na ikaw ang Diyos na kakatagpo sa kanila. Ikaw ang Diyos na tutugon sa kanila, Panginoon. Lord, hindi ko po makita man ang kanilang mga prayer request dito, Lord. Hindi man sila nagsasabi. Pero Lord, sabi mo sa iyong mga salita, batid mo. Ikaw, Panginoon, ang nakakaalam at nakakabasa ng kanilang mga puso. At higit sa lahat, ikaw ang nakakakita ng pinagdadaanan ng iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin po kung sino man sa kanila, Panginoon, ng mga nanghihina. Mga nagtatanong na, Lord, nasa tama pa ba akong landasin? Bakit marami akong nararanasan na ganito? Panginoon, mangusap ka sa kanila sa mga oras na ito. Buksan mo ang kanilang puso at ang kanilang pangunawa. At tunay nga po, Panginoon, you will show them your way, Father God. Katagpuin mo sila, Panginoon. Palakasin mo sila at patatagin mo sila. At pagpalain mo sila ng karunungan, Panginoon. Upang masurpass nila ang lahat ng anumang kanilang pinagdadaan. Kung meron man po sa amin pong mga viewers, Panginoon, sa hapong ito, Lord, may mga pangangailangan. Pangangailangan, kagalingan sa kanilang katawan. Salamat po, Panginoon o Diyos. Amin po silang itinataas sa iyo, itinatagubilin sa iyo, sino man po sa kanila ang may mga sakit at karamdaman. Salamat sa daloy na iyong kapangyarihan, na iyong kapangyarihang magpagaling, sapagkat sabi mo nga, Panginoon, hindi mahahayag ang iyong kapangyarihang magpagaling kung wala pong mga karamdaman. Lord, I pray, Father God, sa sino mang may mga sakit at karamdaman, pagpalain mo sila ng kagalingan. In Jesus' name, hallelujah. Sa mga sino man po, Panginoon, may mga naguguluhan. Meron po, Panginoon, O God, na naguguluhan sa pagpili sa tamang desisyon. Lord God, mangusap ka sa kanila. Direct them, Lord God, into your right path, Father God. Sa pamamagitan ng iyong mga salita, mangusap ka sa kanila, Panginoon, O Diyos. Pagbuklat nila ng iyong mga salita, Panginoon, kanilang Biblia, Lord God, makita nila ang tugon sa kanila po, Panginoong mga katanungan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa. Lord God. Mga nagugulumihanan, Panginoon. Mga may problema sa relationships, Panginoon, Lord God. Ikaw ang Diyos na mag-aayos nito. May mga pangangailangang financial, Panginoon, you are our great provider, Father. Thank you, Lord Jesus, na ikaw ang aming Panginoon, na aming pong pinagtitiwalaan. Sa lahat ng pangangailangan sa aming buhay, ikaw ang Diyos na kayang tumugon sa lahat. Kung sino man, Panginoon o Diyos, mga nakikinig sa iyo na wala pa sa hindi pa tunay, Panginoon, na nagkaroon ng tamang relasyon sa iyo, Lord, I pray, katagpuin mo sila. Mangusap ka sa kanila. Ipahayag mo yung kapangyarihan sa kanila. Kung sino ka man na nagnanais tumanggap sa Panginoon sa hapon ito, sumabay ka sa panalangin. Panginoong Jesus,
Sa hapon pong ito, ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat. Narinig ko ang iyong tinig. Narinig ko ang iyong mga salita. At inaamin ko na sa buhay kong ito, kailangan ko ang Kristo. Kailangan ko ang Diyos. Kailangan ko ang kaligtasan. At ito'y sa pamamagitan lamang ng aking pagkilala at pagtanggap kay Jesucristo bilang Diyos at Panginoon ng aking buhay. Kaya sa hapong ito, inaamin ko na ako isang makasalanan at kailangan ko ang tagapagligtas. Kaya Lord, sa hapong ito, inaanyayahan kitang pumasok sa aking puso. At ikaw na simula ngayon ang maghari sa aking puso. Ikaw na ang masunod ko sa aking buhay. Ikaw na ang magmaniobra ng aking buhay upang makita ko, upang maranasan ko, Panginoon, at malakaran ko ang tamang direksyon at destinasyon na gusto mo para sa aking buhay. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap kita bilang Diyos at sariling tagapagligtas sa aking buhay. Simula ngayon, ikaw na ang aking susundin at hindi na po ang aking sarili. At isusulat mo ang aking buhay sa aklat ng buhay, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan Jesus. Amen. Panginoon, salamat po, O Diyos. Kung sino man ang tumanggap sa iyo sa hapong ito, pinagpala mo na po siya. At Lord, patuloy naming dalangin, Panginoon o Diyos, ang programang ito, Panginoon, na kinasihan mo, Panginoon o God. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo pa po itong palakasin, patibayin, patatagin, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng platform na ito, Lord God, ay marami kaming naaabot, Panginoon. Marami pong naaabot na iyong mga salita, Panginoon o God. Salamat, Lord Jesus. Pagpalain mo ang mga nasa likod ng programang ito. Hindi man sila nakikita, Panginoon, pero sila yung mga gumagalaw nito. Lord, salamat. Pagpalain mo sila ng karunungan, ng kagalakan, ng kapayapaan, Panginoon. Patuloy mo silang magamit sa iyong kaharian, Panginoon. At maging, Panginoon, ang binigyan mo, Panginoon, sa pangitaing ito, na si Pastor Dong at si Pastor May, Panginoon, salamat sa kanilang buhay. Patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang ingatan, proteksyonan, at ilayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Pagpalain mo ang lahat ng kanilang pagmimisyon, Panginoon. Lord God, ang katagumpayan ng lahat ng kanilang pagmimisyon ay amin na pong inaangkin, Panginoon. Salamat sa balot ng iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay. Ganon din po ang aming Pastorates, Panginoon, sa kanya din pong mga misyon. Kasama sina Pastor Dong at Pastor May. At sa ano pa man na kanya pong mga misyon sa kanya mga mahal sa buhay. Lord, salamat po. Siya din po'y balot na iyong kapangyarihan at kapuspusan ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon. Salamat, Lord. Ingatan mo sila at pagpalain, proteksyonan. Ang kagalakan at kapayapaan ay sumagana sa kanilang mga buhay. At sa amin pong lahat na narito, Panginoon, sa lahat ng iyong mga lingkod, Panginoon, na nakikinig, na nagpapagal, Lord, sa iyong mga ubasan. Sa aming mga kapatiran, Panginoon o Diyos, na nakikinig, Lord God. Sila man din ay gumagawa, Panginoon, ng iyong kalooban. Ang mga tumatayo, Panginoon, sa kape at pandasal, salamat, Lord, sa iyong pong mga anak. Sa mga honorable sons and daughters in the house of God, na patuloy na kumikilos, patuloy na gumagawa, bagaman ang kanilang magulang ay nasa malayo. Salamat po. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng mga ginagawa ng iyong mga anak, ng iyong mga lingkod, Panginoon. At ang lahat, Panginoon, na nakikinig din sa hapong ito. Lord, I pray and I declare, katagpuin mo po sila sa lahat ng kanila po, Panginoon, pangangailangan. At sa hapong ito, ang patuloy na amin pong inaangkin ang masagana mong pag-iingat at pagpapala at proteksyon, Panginoon, ay sumagana sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa hapon ito. At sa mga susunod pang oras at araw ng aming mga buhay, ganoon din po kami, Panginoon, sa amin pong
ah, pag-alis patungo din po, Panginoon Lord God, sa amin po mga Bible study, Lord God, sa tuwi, Lord, sa amin po mga gagawin pa sa buong maghapong ito hanggang mamaya, Panginoon. Pinagpala mo na rin po. Kay Lord, salamat po sa iyo po kami nagpupurit, nagpapasalamat, at ang lahat ng karangalan, kapurihan ay sa iyo lamang namin po itinataas, sapagkat ikaw lamang po, Panginoon o Diyos, ang may karapatang tumanggap ng lahat. Wala pong iba. Kaya purihin ka, pinasasalamatan ka namin, pinadakila ka namin, niluluwalhati namin ang iyong pangalan. At salamat, Panginoon. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Pinagpala na po tayo ng ating Panginoon. Humayo po tayong lahat. Taglay natin ang kalakasan, kapayapaan at pagpapalang mula sa ating Panginoon. God bless everyone. Amen.